Ang unang pagkakataon na makakalaban ni Song Soho ang kanyang sarili at mukhang magiging pahirapan talaga ang advancement quest ng ating bida since tatalunin niya ang old Song Soho na full of strength na wala man lang gamit na weapon o kahit anong tulong galing sa mga Monarch Descendant. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan pinuntahan ng Apostle of Itarim ang lugar kung saan naganap ang matinding laban at hindi siya makapaniwala na wala na siyang nararamdamang magic sa paligid. Nagulat daw siya sa biglaang paglitaw ng gate at kinuha na lamang bigla ang Black Mass Disruptor pati ang mga Shadow Soldier. Subalit napaisip ang Apostle kung bakit hindi isinama ang bangkay ni Lee Min-song. Ibig sabihin, ang gate na nagbukas kanina ay maaaring siya lang ang makakagamit at ang kanyang mga teammates. Napagtanto ng Apostle, bakit kapag nakakaharap niya ang darkness at ang black mask, something may unexpected na mangyayari. Kaya napangiti na lamang siya at napawika, "This is interesting." Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan nagpapawis na si Soho para sa kanyang advancement quest at upang masubukan kung okay nga talaga ang kanyang katawan. Sinabi niya na pagkatapos niyang mapunta sa lugar na to, ang butas ng kanyang tiyan ay ganap na gumaling at sa tingin niya wala namang nangyayaring kakaiba sa katawan niya ngayon. At kung may problema man, itong sinasabi sa kanya ng system na ang mga Monarch Descendant at iba niyang teammates ay hindi pwedeng mag-participate sa advancement quest at hindi din siya pwedeng gumamit ng dungeon key. Kaya di siya makakagamit ng band skill since hindi niya mabubuksan ng shadow dungeon. Nakita ni Soho na ang lugar na ito ay ang dungeon kung saan nagkaroon siya ng tutorial, ang dungeon na nilikha ng kanyang ama para sa kanya. Although ang katauhan niya before ay nawala, subalit sa alaala niya ito ay nananatili. Gayunpaman, wala nang knights na pwede niyang talunin upang makapag-level up at hindi man lang siya binigyan ng kahit anong weapons. Kaya sinabi niyang napakamalas naman, nangyari pa talaga ito kung kailan nawasak ang Vulcan Horn Gunlet. Naisip ni Soho na hindi niya alam kung bakit wala man lang detail quest na ibinigay sa kanya kung kailangan niyang buksan ng pintuan or akyatin ng tower kagaya noon. Well, wala siyang magagawa kundi dapat niyang i-clear ang lahat na wala man lang weapon at band skill. Dagdag pa ni Soho sa naaalala niya, ang lugar na ito ay napakaraming daanan na may hahalin tulad sa Labyrinth movie. Parang ganun pero medyo kakaiba. Habang naglalakad ang ating bida, mayroon siyang narinig na ingay sa iba't ibang lugar at maya-maya nakita niya ang isang malaking pintuan. Napahawak sa batok si Soho dahil ang daanan daw na ito ay patuloy lang hanggang sa matapos ngunit mostly may mga boss na bigla na lamang lilitaw out of nowhere. Kaya napaisip ang ating bida kung ang advancement quest ay nilikha ba na walang kasigla-sigla or something. Huminga ng malalim si Soho at binuksan ng malaking pintuan at sinabi niya sa sarili na medyo sabik siyang makita kung ano ang nasa likod ng pintuan. At once na matapos niya ang advancement quest, inisip ng ating bida kung babalik na kaya ang dati niyang lakas tulad nung huli siyang naparito. At sa naalala niya, ang unang bagay na nakaharap niya sa pagpasok dito ay ang Black Knight. Nakapasok na si Soho sa napakalaking kwarto at napansin niyang sobrang dilim sa loob. Wala man lang siyang makita na kahit ano. But mayroon siyang napansing isang tao na nakaupo sa malaking trono. Nakita niya ang kamay nito na nakasuot ng pulang gunlet kaya napadilat na lamang siya nang na-realize na there's something weird sa kanyang nakikita. Dahil kaharap niya ngayon si Song Soho, ang sarili na mas malakas kaysa sa kanya. Si Song Soho sa past tutorial. Na-realize ni Soho na ang taong dapat niyang talunin ay ang kanyang sarili, si Song Soho na nagawang talunin si Baron na nasa state of full strength, ang Baron na sobrang lakas. Nag-charge up ang kamao ng Old Soho at ipinakita ang kapangyarihan na hindi talaga matatawaran at ang mana na naipapalabas ay sobrang lakas. Naghanda ang Old Soho upang umatake kaya parang nagulat ang ating bida dahil hindi pa siya naka-move on sa kanyang nakita kaya siya ay napasabing, "Wait, teka lang muna." Ngunit huli na ang lahat para sabihin ng teka muna dahil pasimple lamang siyang dinaanan ng Old Song Soho at wasak kaagad na walang kahirap-hirap ang kanyang katawan.
Ang isa sa pinakamaangas at sobrang simpleng design, ang pinakabagong John Mac anime t-shirt, ang The Strongest Duo. At hindi mo pagsisisihan ng bago nating John Mac t-shirt na 220 GSM na may 100% cotton. At ang DTF na sobrang tingkad ng kulay, available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. And by the way mga lads, mayroon tayong promo na buy 3 plus free. Kaya huwag na nating patagalin pa, bili na. Ipinakita ang tatlong torch, maya-maya naglaho ang isang apoy. Nakabalik na si Soho kung saan siya nagsimula at mukhang nagpang-abot ang kanyang hininga dahil sino ba naman ang hindi mahihirapang huminga kung bigla mong nakita ang sarili at winasak ng napakabilis ang iyong katawan. Habang pinagpapawisan, napatanong si Soho kung nagre-respond ba siya kapag siya ay namamatay. At bakit naman niya nakita ang kanyang sarili sa kwarto ng boss? Hindi kaya ito talaga ang advancement quest? Ang talunin ng kanyang sarili at siya ay napawika na posible ba yon? Napalunok ng laway si Soho at muling tumayo at sinabing hindi ito pwede. Sinabi sa kanya na nilikha ang system upang siya ay maging malakas. At kung dapat niyang talunin ang sinumang nasa likod ng pintuan, then ibig sabihin dapat may ibang paraan para gawin ito. Sinabi ni Soho na hindi tulad sa nakaraang dungeon nung tutorial, ang lugar na ito ay napakaraming daanan dahil nakita niya kung paano nasa kakaibang lugar ang boss na yon. Kaya sigurado siyang mayroon pang ibang pintuan na nasa ibang daanan. Maya-maya napangiti si Soho at sinabi ko na nga ba, mayroon pang ibang boss na nasa loob ng kwartong ito. Ngunit napateka muna si Soho habang binubuksan ng pintuan dahil naisip niya kung ano naman kaya ang nasa loob ng kwartong ito. Ngunit sinabi niyang hindi niya muna iisipin sa ngayon ang bagay na yon. No matter what, kung ano man ang lalabas na boss basta hindi lang niya makakaharap ang sarili lalo na ang old Soho na napakalakas. Nabuksan na ni Soho ang pintuan, ngunit siya ay nagtataka kung bakit may mga laruan na nasa sahig. And expect the unexpected, isang batang Soho pala ang boss sa kwartong ito, na kasalukuyang naglalaro at bigla na lamang itong napatitig sa kanya na sobra niyang ikinagulat dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa dungeon na to. Bakit nakita na naman niya ang sarili as a little kid bilang boss ng kwarto? Napatanong si Soho kung kakalabanin ba niya ang batang siya dahil kahit na sarili niya pa yan, ang kalabanin ng isang bata ay napaka-very wrong para sa kanya. Subalit huli na naman ang lahat para makapag-react si Soho dahil kasalukuyang lumilipad ang batang Soho gamit ang telekinesis. Nagulat si Soho dahil hindi lang nito pinapalipad ang mga laruan na nasa paligid kundi ang katawan niya mismo ay hindi niya na maigalaw at napagtanto niya na ginamit ng bata ang ruler's authority. Tinuro ng batang Soho ang ating bida at napahand gesture ito upang kitilan ng buhay si Soho. Kaya parang nag-feels one snap si Soho nang biglang nawala ang kanyang paningin at maya-maya isang torch na lamang ang natira na umaapoy. Napahawak batok si Soho dahil hindi siya makapaniwalang ang batang siya ay nagawang ma-one snap ang kanyang liig na kaagad niyang ikinamatay. Kaya sinabi niya wala sa dalawa na kalaban ng kaya niyang talunin at napatanong kung paano niya magagawang ma-clear ang quest na ganito. May biglang naalala si Soho na binigyan lang siya ng 3 life sa tutorial at pangalawang beses na siyang namatay. So ibig sabihin, may 1 life na lamang na natira para sa kanya. Subalit bigla na lamang niyang nakita ang napakaraming torch na nasa itaas at abot ito sa hanggang sa pinakaitaas na para bang walang hangganang torch ang kanyang nakita. Kaya napasabi na lamang ang ating bida, what the heck is going on? Biglang sinabi ng system na mayroong substance na galing sa ibang mundo at dahil sa interference, nagkakaroon ng error ang system at dapat niyang talunin ang nasa likod ng pintuan gamit ang natirang buhay na ibinigay sa kanya at hindi siya makakaalis ng dungeon kung hindi niya matatapos ang advancement quest. Sa tingin ko mga lods, sinadya talaga ni Jinwoo na magiging ganito ang setup ng final quest ni Soho for classification. Dahil sa huli nilang laban sa side story, nag-aalala si Jinwoo sa pagiging overconfidence ni Soho sa kanyang lakas na minsan hindi na nito ginagamitan ng tamang taktika sa pakikipaglaban. Since si Jinwoo nga ay sanay sa pahirapang laban lalo na nung nakaharap niya ang mga monarch na mas malakas kaysa sa kanya. Kaya lagi talaga niyang ginagamitan ng utak kapag siya ay nakikipaglaban. Sinisigurado talaga ni Jinwoo na siya ay 2 steps ahead bago gumawa ng hakbang. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit niya natalo ang King of Berserk Dragon Antares. Na kahit matatalo man siya, sinisigurado niyang walang kawala si Antares sa pagdating ng mga rulers. At yun lang mga lads, huwag mo sanang kalimutang mag-like,
mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!